Hello, good morning. Good afternoon po. Sa ngayon po ay at last, no? Justice is coming to Negros Oriental. At naisakay na ngayon sa eroplano si Arnie Teves para harapin niya ang akusasyon laban sa kanya sa pagmamasaker doon sa mga 10 tao na nandun sa bahay ni Gobernador Roel Digamo. So, ito naman ay maganda naman ending nito at siyempre dapat dito talaga sa ating bansa yung kaso, hindi doon sa Timor-Leste, hindi sa ibang bansa. Yan po ang kagandahan dyan. So, ngayon, bago ang lahat, nais ko lamang magbigyan ng konting salaysay kung paano nagsimula itong kaso doon. Noong March 4, 2023, ay umatake ang mga armadong lalaki na kumatok sa gate, sa steel gate ng bahay ni sa Pamplona ni Governor Roel Digamo. At namigay noon si Roel Digamo ng para sa purpose ng mga tao. Yan ang problema sa mga politiko kasi. Bakit kasi mga politiko ang mamimigay? Dapat DSWD ang namimigay niyan. Bakit hindi dinadaan pa sa politiko? Yan ang problema. DSWD, ayusin niya ngayon. Kaya tuloy, pinag-iinitan ni Arnie Teves si Digamo. Siyempre, magkalaban silang politika eh. Hindi manalo-nalo yung mga Teves sa Negros Oriental nang dahil lamang kay Roel Digamo. So kung hindi matalo, hindi wala, pinapatay na lang nila. Kasi matandaan mo, bago yun nangyari yung March 4 na insidente na 2023, ay naglaban-laban sa eleksyon ng pagkagobernador si Arnie Teves, si kapatid ni Arnie Teves, si Pride Henry Teves at saka si Roel Digamo. Ngayon, para maisiguro ni Pride Henry Teves na mananalo siya, ay nagpatakbo siya ng isang tao na binayaran niya. Ang pangalan ay Roel Digamo din, no? Ang kay Roel Digamo na gobernador ay ROEL Digamo. Pinatakbo niya ay si Roel Digamo, RUEL. So, nung pinatakbo niya ganun, anong nangyari? E di, nagkagulo-gulo mga botante. Saan ba si Roel Digamo aming ibuboto? So, maraming naibuto doon sa pangalan Roel, RUEL. At ang dapat na boto ay ROEL. Buti na lang, nagprotesta si Roel Digamo na gobernador at ang kanyang protesta ay nuisance candidate o di kaya pandaraya sapagkat misrepresentation ang nangyari. Hindi naman totoong Roel ang pangalan niya, pero Roel ang pinarehistro niya. At nagdesisyon ngayon ang COMELEC na hindi na nag-recount ito kaya hindi na lamang tuloy kung may dayaan sa Smartmatic o hindi. Kundi ang nangyari lang, tinignan lang ng COMELEC ang issue na kung tama ba ang paggamit ng Roel o kung hindi tama, kanino ilalagay ang Roel na boto, RUEL. So, nagdesisyon ng COMELEC na hindi no dapat disqualify yung kandidato na yon at ibilang lahat kay ROEL, Roel Digamo. Kaya nanalo si Roel Digamo as gobernador laban kay Pride Henry Teves. Hindi na sila nagbukas ng baluta para bilagin, kundi kinuha na lang yung report, yung return ko, anong nakalabas sa return na mga resulta. Yun lang binasihan. Dinagdag lang yung boto ni RUEL na Roel kay Digamo. So, nanalo. So, ibig sabihin, lumalalim ang sugat sa mga politics. Hanggat sa marami na daang beses itong inattempt na papatayin ambusin si Roel Digamo. Hindi na siya makuha-kuha sa kalsada, sa labas. Kaya, ang nangyari sa istorya ay bumuo ng assault team, ito si Arnie Teves, at binayaran niya ito yung mga ex-rangers ito, mga scout rangers, mga sundalo, so mga magagaling. So ngayon, nung binayaran niya, ang ginawa ni Arnie Teves, kunwari pumunta siya ng abroad. At sa abroad, so para hindi siya masuspitsahan na siya may pakana. So pumunta siya ng abroad.
Habang sa Amerika siya ay pinasatupad na kagad ang pag-atake sa bahay ni Roel Digamo. Kaya nung pinatupad, 10 ang namatay at marami pong iba na mga nasugatan. Yan po ang nangyari. So dahil sa mga pangyayaring yon ay nagkaroon ng implication sa political landscape ng Negros Oriental at ang impact nito sa buong bansa. Matindi kasi for the first time na mayroong daring na ganong klaseng panglulusob at salamat naman at nahuli yung mga ginamit na mga ex-soldiers na ginamit sa pag-atake kay Roel Digamo. So, gumamit pa ng helicopter yan. Sa aking pananaliksik ay kinuha ng helicopter ang ibang mga ginamit na mga akusado, ang mga triggerman, ang mga triggermen at dumaan pa sa Davao City, sa Davao City Airport, nagpa-gasolina pang tapos hanggat binitbit po sa Darapanan, Camp Darapanan ng MILF. Sa Camp Darapanan ng MILF, mga aking mga kakampi na mga MILF, mga mujahidin, yung tumawag sa akin at sinabi sa akin na nakita ang helicopter na Teves Cares at bumaba yung mga sugatan ng mga sundalo at ang doktor ng MILF ang gumamot sa kanila at napakarami ng pera dala sa Teves Cares na helicopter. So yan mga kwento dyan, matindi kwentuhan dito. So nevertheless, pagkatapos doon, hindi na umuwi ng Pilipinas si Teves. At kahit na kinakasuhan na siya, hindi siya umuwi ni minsan. So, sumibat-sibat siya, punta sa ibang lugar. Nung sa abroad siya, pumunta sa East Timor, ay ginamit niyang kanya sariling eroplano papunta doon. So, nevertheless, ito na nangyari ngayon at the long chase has now ended. Itong example na tinatawag na the long arm of the law will after all cuts on you. Ganon po ang nangyari. Kaya tingnan natin yung nangyayari dito. Tingnan natin yung paghatid sa eroplano, paghatid ng mga agents, mga immigration agents ng Malaysia, ng Timor-Leste kay Arne Teves sa private plane. Ang ginamit nila kay siyempre talo sila sa tinatawag na extradition case kasi binasura nga ng Court of Appeals ng Timor-Leste. Ang ginamit naman nila ngayon yung immigration law. Kaya hinuli nila base sa immigration law violation ito si Teves at sinakay daw kanina. So, nevertheless, pakita ko sa inyo ang video ng pagkakarga kay Teves sa aeroplano na private plane. Siyempre, baka ito rin yung private plane na pinagkargahan kay Digong Duterte. O, ito, tignan nyo. So yan ang maiksing video Hindi pa tapos. Diretso, mahinaan ka ng internet Ayan yung kapareho kong kalbo. Last hurry na ni Arne Teves. So, yayaman na ngayon siya, si Atty. Topacio. Ito yung klaseng kaso na indefensible. Kahit anong galing ng abogado, hindi mananalo. Daming ebidensya. Oo, nagkasakit-sakit na. Magpapa-hospital pa yan.
aperto meeting mia Pinag-inarte, oh. Nag-inarte si Teves. May pusa sa yung tiil niya eh. Hanggang ng paa. Tiil. May pusas nga paa niya. Talagang matindi. May kadena yung paa at saka sa kamay nakakabit. Tingnan mo ang eroplano. Nako, ito rin ang sinakyan. Hindi. Ito bang sinakyan ni Digong Duterte? Hindi. Iba. Philippine Air Force. Philippine Air Force na aeroplano. Body number 142. Walang naniniwala sa akin, bata lang ako. Okay. How is it in the realm of So, ngayon, ulitin natin ha. Yung sinakyan niyang jet po, yun yung Air Force jet. Gobyerno. Hindi ito private. Ang tail number yan is 142. Dito nag-NRTC ko, no? Ayan. May nag-NRTC. Hindi naman siguro NRTC. Talagang nasabit siguro. Kasi ang kanyang paa ay nakakadina kabit sa kanyang kamay. I of 20 aperto meeting mia Si Teves, bring home. si Duterte, bring to the Hague. Dapat bring home din si Tatay Digong para dito nakakasuhan. Asan pala si Bantag? Walang masama kung ginamit. Wala pong masama dyan.
Yan yung kanta ng ng Eagles. You can check out anytime you like, but you can never leave. Possibility. Na So, magiging yan posible po. sa akin yung magkakahay, magka-swimming pool, magkaroon ng mga pinakahilak sa buhay. Yan po yung kanina, yung drama kanina. At least, nakita natin, dito na ngayon, papatunayan na ngayon ni Teves ang kanyang kung wala siya talaga kasalanan kasi in depensa niya wala ako doon nangyari yun. Kaya lang ang tinatawag natin dalawang uri pong ebidensya. So palakasan ang dalawang uri ng ebidensya hindi ayon sa kung anong klase. Pero dalawang uri, isa direct evidence at isa circumstantial evidence. Yung direct evidence, yung direkta nagtuturo na si Teves ang nakita bumaril o nag-utos bumarilin si Digamo tsaka siya pa na iba. Pero kasi walang testigo na ganon, wala ring ebidensya na ganon na direkta kasi sa Amerika siya, ang ginamit po yung tinatag na circumstantial evidence na kada circumstance o kada pangyayari na kung pagsama-samahin mo pangyayari ay lalabas ang isang konklusyon na walang iba ang pwedeng pumatay kundi si Teves labang. So yan po ang ginagamit nito. At siyempre, mahirap din ipatunayan na yung tinatawag na circumstantial evidence may dahilan. Pero depende yan kung marami pa silang ibang ebidensya na magpapatunay o di kaya mag-explain kung bakit si Teves talaga napapatay. Ay marami. Papunta sa usaping politika. Papunta rin sa usapin sa gambling kasi mukhang pinapakialaman ni Roel Digamo ang lahat ng mga isabong ni Teves. Kaya ginagalit siya kay Roel Digamo. Pinapahuli niya ang mga isabong. So, isa rin sa dahilan yan. At syempre, natalo niya si Pride Henry Teves na kapatid ni Arne Tuadles, ni Arne Teves. Sana ay wala sana problema kasi Arne Teves kung ang kanyang kapatid ang nagobernador. So, yan po, kadami-dami pong mga at marami tayong mapupulot na aral sa ebidensya dito. Makinig kayo basta-basta kay subaybayan kung kasong ito at ipaalam ko sa inyo bawat issue sa larong ebidensya at proseso sa korte ipapaliwanag ko sa inyo para malalaman ninyo. So, magandang hapon po sa lahat kay John Cabinbin. Magandang hapon, tinamaan na ng tirador. Huli. Pro 5T, homosexual repent, Segundo Laspina, ibang klase, Timor-Leste, pati paa nakakadena. Kaya tama na kadena perpetua. Alex Peron, good afternoon po sir. So cute tie. Cute toy plus, sabi mo granted yung ang granted yung habeas corpus, ibig sabihin ng granted yung habeas corpus ay pinapunta ang tao sa korte. Yan lang po ang ibig sabihin ng granted habeas corpus. Pagkatapos ipaliwanag. Kung matatalo siya, siyempre pag nagpalabas, writ of habeas corpus ang tawag doon. Kapag nag-utos ng korte na dalhin si Toto Kausing sa korte, yan na po yung writ of habeas corpus. Tapos ang kasunod na proseso ay alamin kung dapat ba siyang palayain o hindi. At kung may ipakita na pruweba ang mga pulis o di kaya mga executive officers na may dahilan pala, may kaso pala na hindi siya pwede palayain. So, talo ngayon si Teves. Ngayon, ibig sabihin, napatunayan ni President Ramos Horta na may kaso sila laban kay Teves, kaya hindi dapat siya proteksyonan na tanggalin. Kaya nag-grant naman ang writ of habeas corpus niya in the sense na inutusan. Dapat ganun ang ginawa kay Duterte. Mag-file ng petition for writ of habeas corpus, mga abogado niya. Kaya lang, ayaw ko ba kung bakit? Sabi ko, writ of habeas corpus lang katapat para utusan ng korte si Torre na dalhin sa korte. Ngayon, pag madala sa korte, sabihin, kung may dahilan, ay pwedeng ibalik, hindi na pakialaman ng korte. Yan pong ibig sabihin ng the writ is issued. Let the writ
of habeas corpus issue. Ganun ang utos niyan. And commanding the persons in custody of the person who is being sought for to bring to the court the body of that person. Ganun lang po ibig sabihin ng granted ang writ of habeas corpus. Okay? Tapos, pero ibang usapin, yun kung ipalayain siya ng tuluyan o hindi. Okay? So siguro naintindihan na ninyo. So, Anonsi, bakit biglaan ba nagbago ang Timor-Leste sa... Ang pagkakaintindi ko yan po ay nanliligaw ang Timor-Leste sa Pilipinas kapalit ng buto ni Bongbong Marcos para sumali sila sa ASEAN ay yun ang ginawa. So ginawa na diskarte sa immigration violation. So palagay ko mga Pilipino din na abogado nag-advise sa mga abogado sa mga pulis sa Timor-Leste. Kaya ginawa nila, dinaan nila sa immigration, hindi sa kaso-kaso. So Romel Abrago sabi, sabi ko di ma-appoint si Gen. Malamang hindi ko alam kung ma-appoint pa si General Torre. Pero kung ako tanungin mo, mukhang mahina siya sa pangangailangan ni Bongbong na lumakas ang kanyang trust rating. Segundo Laspina, kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Babalik ka rin. So, Regine Porto ni Kasing, may impluwensya ba ang ASEAN Summit? Ay, siyempre naman. Kailangan kasi ng Timor-Leste na sumama sa ASEAN. Hindi pa sila sinama kasi. So, pumayag na bumuto ng Pilipinas, hindi, makasasama na sila. Si Tomas Esplana, gandang hapon, Katoto, Tirador, Rockney Santiago, regards, attorney. Tapos si Segundo Laspina, ibang klase, no? Crispin Rivera, mayap agad panapon. Sir, kaya pala ng gobyerno natin na hulihin. Si Bantag naman at saka si Harry Roque. Pro 5T, homosexuals repent. John Cabinbin, Dr. Toto, tinamaan ng tirador. Alex Piron, good afternoon po. Okay. Regine Ford, Nelson Sangkaho, kala ko ba ang sabi malakas at may kapit si Tebis? Fake news pa lang sabi kanina. Hindi ko alam sino nagsabi na may malakas ang kapit. Sinasabi ko lang, ako sinabi ko naman na gumagamit siya ng mga malalakas ang kapit. Kaya lang kumabati sa punto na hindi na sapat ang kanyang kapit. So, Pauzia Hakim, if PRRD bring him home, Gregorio Babaran, T.S. Lee, si Roque at Bantag, dalawa po sila hulihin. Ano naman ang masama? Wala masama sa Paplin. Ikaw lang mga natin nagsasabi. Beverly Cabonilas, tama ang kasabihan, you can run but you cannot hide. Mario Morales, bakit Paplin ang ginamit? Okay lang yung kung Paplin, walang problema yan. Marlon Ramos, tapos Greg Sowena, Gregorio Babaran, Orlando Martin, kasi Mardir dapat ang managot, no? Gloria Balandas, Gregorio Babaran, Marlon Ramos, Peniel Lohay, Gloria Balandas, sino pa? Jeremias Eleuterio, tama lang, na may kadina. Edgardo Cinco, tapos Wonder Mike, Alas Embastos, Gregorio Babaran, Crispin Rivera, tapos Kois, Mel, sino pang iba? Wonder Mike, nabasa ko na, okay? Si Ramon Barcelo, hulihin si Baby M, Roy Haven Lasindo, attorney, naging PNP chief na pala si Torre. Siya na ba ngayon? Hindi ko na-monitor. Kenneth Hickler, si Juma Season, next de la Rosa, tapos si Juan Capistrano, si Kenneth Decker, Regine Ford. So, iyan lang. Okay? Magandang hapon po sa lahat. Kung si Torre ang